Mahal, handa ka na ba? Oo, mahal. O ikaw ba anak? Yonar, Opo, tay. Kailangan ko lang po ng tulong. Pakisukbit lang po sana tong bag ko sa likuran ko. kinuha nga ni Lando ang nasabing lumang bag at saka to sinukbit sa likuran ni Leonardo. Pagkatapos ay umalalay naman si Lita sa 15 taong anak na bulag. Ipinanganak na bulag si Leonardo pero hindi yun naging hadlang para magawa niya ang mga gusto niyang gawin. Sinanay niya kasi ang sarili sa pagpapalakas ng pakiramdam sa kanang pang-amoy. At dahil doon ay para na rin siyang nakakakita kahit hindi ganon kalinaw. Paglabas nila ng bakuran, dala ang mga gamit ay magkakasabay silang humarap sa bahay. O paano? Magpaalam na kayo sa dati nating bahay. Malaki-laki rin ang naging tulong niya sa buong pamilya natin. Kaya nga eh. Ilang taon din naging saksi ang bahay na yan sa kalagayan ng pamilya natin. Huwag ka mag-alala, mahal. Mas magiging maayos din naman tayo sa bago nating lilipatan. Bakit po kasi kailangan pa nating lumipat, tay? Alam mo naman ang sagot sa tanong na yan, anak eh. Huwag kayong mag-alala. Nasisiguro ko na magiging maayos ang buhay natin sa bagong lugar na ating lilipatan. Hili na kayo at baka naghihintay na yung taxi doon sa kanto. Hindi ko na kasi pinapasok sa iskinita dahil baka hindi makamaniobra eh. Inakbayan na nga ng Ginoo ang kanyang mag-ina at pagtalikod nila sa dating bahay ay naglakad na sila papalayo hanggang sa marating na nila ang kinaroroonan ng taxi. Makalipas ang ilang oras, pagdating sa terminal ng bus, ay nagpahinga muna silang tatlo habang naghihintay. Medyo mahaba pa kasi ang oras bago sila magbiyahe. Nay, tay, nagugutom na po ko. Hindi pa po ba tayo kakain? Nakatingin na ng mag-asawa habang parehong napapakibit ng balikat. Hindi ba't kakain mo lang bago tayo umalis, anak? Hayaan mo na, Lando. Gutumin ng anak mo dahil alam mo namang lumalaki na yan. Sa bagay. Anong oras na ba? 3:00 pa lang naman ang madaling araw eh. 4:00 pa naman ang dating ng bus. O siya, sige. Maghahanap muna ako ng makakain nitong anak mo. Busog pa naman ako eh. Ikaw ba? Busog pa rin naman ako. Alam mo naman yun, di ba? Pagkatapos mag-usap na mag-asawa ay umalis na nga kaagad si Lando para maghanap ng makakain. Nanatili naman ang mag-ina sa terminal kasama ang ilang pasahero habang naghihintay. Maya-maya pa ay sinamahan na nga ni Lita ang anak na bulag at sinundan ang kinaroroonan ni Lando para makakain na. Bago mag-4 ng madaling araw ay bumalik na sila sa terminal dahil dumating na ang bus. Nang sumapit na ang 4:30 ng madaling araw ay nagbiyahe na nga ang sinasakyan nilang bus kahit hindi pa to napupuno ng pasahero. 9:00 ng umaga na marating nila ang bayan ng probinsya. Pagbaba ng bus ay sumakay sila ng jeep papunta sa baryo ng Bantog kung saan sila lumipat. Halos 2 oras din ang biyahe nila para makarating sa lugar. At nang nasa tapat na ng bago nilang bahay ay tuwang-tuwa ang mag-anak dahil nakarating sila ng ligtas sa bagong tirahan. Nandito na tayo. Ano, okay ba sa inyo itong bagong bahay natin? Ano pong itsura ng bago nating bahay, tay? Kahit papaano may malawak na bakuran bilang pang-abang sa itatayo naming negosyo ng nanay mo. Pwede ka rin magpa-araw kapag umaga. Tapos, pagpasok mo sa loob ng bahay, malaki ang kwarto mo kumpara sa dati nating bahay. Meron din tayong basement at maliit na hardin sa likod. Kaya kahit hindi ka na lumabas ng bahay, makakapagliwaliw ka na kahit papano. Hindi naman po talaga ako nalabas ng bahay kung hindi kinakailangan, tay eh. Kayo po talaga oh. Ay, oo nga pala anak. Pasensya ka na ha. Maraming salamat sa iyo, mahal. Dahil hindi mo talaga kami pinababayaan ng anak mo. Walang anuman, mahal. Makakapagsimula na tayong muli dahil ngayon hindi na tayo mangungupahan. Kundi may sarili na tayong bahay. Salamat din sa tiwala mo bilang asawa at suporta niyo sa aking mag-ina. Malaki ang tiwala ko sa iyo, mahal. At basta magkakasama tayong tatlo, katuwang mo rin kami sa pagharap sa hamon ng buhay. Tama. Hindi ko rin kayo iiwan kahit anong mangyari.
Dahil sa kinakailangan, kaya pinilit ni Lando na makapag-ipon para makabili ng sarili nilang bahay. Ayaw na rin kasi nila ng nangungupahan lang dahil hindi rin nila magawa ang gusto nila. May mga kasanayan din kasi ang kanilang pamilya na sadyang hindi katanggap-tanggap sa mga tao. Mapalad si Lando sapagkat nakuha niya sa pinakamurang halaga ang bagong bahay na nilipatan nila ngayon. At katulad ng napakasunduan nila, sa pag-alis sa dating bahay ay wala silang dadalhin na kahit na ano maliban sa mga importanteng dokumento at mga damit sa pang-araw-araw. Kaya ngayon ay yun lang talaga ang daladala nila. Habang nananatiling nakatayo ang mag-anak ay may isang maskuladong lalaki ang dumaan. Halos magkasing katawan lang sila ni Lando pero mas matangkad at mas maputi ang lalaki. Balbas sarado yon at medyo may kaangasan kung umasta. Wow! May tao na pala ulit dyan, ha? Kayo ba yung pamilya mong bagong lipat? Oo, kami nga. Ah, akala ko, chismis lang yung kumakalat na may nakabili ng araw nitong bahay ni Aling Mercy. Ang bali-balita nga mababa lang ang bigayan dyan Totoo ba? Oo, totoo ho. Kaya nakipagsapalaran na kaming bilhin. Wow! Sayang talaga. Kung alam ko lang ako na bumili niyan Pero ayos lang din dahil may bago na rin kaming kapitbahay. Medyo nakakasawa na kasi yung pagmumukha ng mga nandito. Ang swerte ko pa nga at ako ang unang nakakita sa inyo Ay siya nga pala, kinagagalak ko kayo makilala. Welcome dito sa Baryo Bantog. Ako nga pala si Joel. Isa ako sa mga konsehal dito sa baryong ito. Nakipagkamay ang pamilya Tayog at nagpakilala kaya napansin ni Joel ang mga mapuputing mata ni Leonardo. Pasensya na sa tanong at huwag niyo sanang mamasamain. Bulag ba yung anak ninyo? Ano nga ulit ang pangalan niya? Leonardo? Opo, bulag po ako. Simula pa nung mapanganak. Pagkatango ng konsehal ay saka naman siya bumaling kay Nanay Lita na biglang nagsalita. Wag niyo rin pong sanang mamasamay ng tanong ko, Konsehal Joel. Itatanong ko lang sana kung kumusta rito sa Baryo Bantog? Maayos at tahimik naman po ba? Ay nako, wag niyo na akong tawagin konsehal no. Kahit Joel na lang. Yung sagot naman sa tanong mo sa ngayon, medyo okay na. At nakaka-move on na mga tao dahil sa trahedyang nangyari. Trahedya? Ay, ayaw ko sanang sabihin to dahil siyempre bago lang kayo rito pero karapatan nyo rin namang malaman dahil magiging parte na kayo ng Baryo Bantog. Nung mga nakaraan kasi, may mga natatagpo ang bangkay dun sa pinakadulo ng bukid. May mga natatagpo ang patay? Ibig sabihin ba nun may gumagalang serial killer dito? Parang ganun na nga. Kaya lang alam nyo naman sa probinsya, kapag may patayan, hindi mamamatay taong unang pumapasok sa isip ng tao, kundi aswang o kung anumang masamang elemento. Pasimpleng nagkatingin na ng mag-asawa habang patuloy lang sa pagsasalaysay ang konsehal. Pero wag na rin kayong mag-alala. Katulad nga ng sinabi ko kanina, medyo okay na at nakaka-move on na mga tao dahil nahuli na yung isa sa suspect. Kumpirmado po ba na aswang? Drug addict. Galing dun sa kabilang baryo na nakatakas lang pala sa kulungan. Yung dalawang kasama pa nga pinag-aanap pa rin ng mga kapulisan. Kaya mag-iingat pa rin kayo ng asawa mo ha. Lalo na tong si Leonardo. Hindi pa naman siya nakakakita. Salamat sa paalala, Joel. Huwag kang mag-alala. Hindi rin naman mahilig lumabas tong si Leonardo Ay, ganun ba? Pero kung gusto niyong mamasyal sa buong baryo pwede ko siyang pasamahan sa anak kong si James. Sa susunod na daan ko rito, ipapakilala ko siya. Wala rin kasing masyadong kaibigan yun Kaya ini-encourage ko na lumabas-labas kahit sa buong baryo lang. Okay ba sa'yo yun, Leonardo? Okay na okay po, Konsehal. O so paano? Maiwan ko na muna kayo At muli, welcome dito sa Baryo Bantog. Kung may kailangan kayo, huwag kayong mahihiyang lumapit sa akin Ipagtanong-tanong nyo lang sa mga taga rito kung saan yung bahay ko. Ituturo na nila yun sa inyo. Pagkaalis ni Joel ay nakangiting nakakatinginan lang ang mag-anak.
Masaya sila sa magandang pakikitungo ng konsehal dahil sinyalis yun ng magandang hinaharap nila sa baryo. Gusto ko yung aura ng konsehal ah. Mukhang mabait siyang tao. Oo nga po, Tay. Pero natakot ba kayo dun sa sinabi niyang mamamatay tao na hindi pa nahuhuli? Hindi naman po, Tay. Ikaw, mahal. Malamang hindi. May tiwala naman ako sa sinabi ni Joel na ginagawa ng mga alagad ng batas ang trabaho nila para mahuli ang mga salarin eh. Pero tama pa rin naman si Konsehal na kailangan natin mag-ingat. Pagkatapos sabihin yun ng ilaw ng tahanan, ay nagtawanan lang sila bago pumasok sa loob ng bahay. Pagbukas ng pinto, ay nasurpresa ang mag-ina dahil kumpleto na ang mga kagamitan na nasa loob ng bahay at nakatakip lang to ng mga tela. Kagat tinanggal ni Lita ang ilan sa mga tela at nagulat nga siya nang makita ang sofa at iba pang kagamitan na hindi pa ganun kaluma. Kaya pala pinaiwan mo na yung mga gamit natin kasi may mga gamit na rito. At mukhang bago-bago pa yung mga ito ah. Anong ginawa mo para mapapayag mo si Aling Mercy? Tinatanong pa ba yan? Sadyang wala lang talaga makakahindi kapag ako na humingi ng request eh. Kaya mahal na mahal kita eh. Pagkatapos maghalikan na mag-asawa, ay sinimulan na nga nila ang paglilinis ng bahay. Halos inabot na sila ng gabi sa pag-aayos ng mga gamit nila. Pasado 7:00 ng gabi ay pagod na isinandal ni Lando ang likod sa magandang sofa. Ipinikit niya ang mga mata at muling napadilat nang naramdamang umupo sa tabi niya ang mag-ina. Nagugutom na ba kayo? Hindi masyado. Kaya ko pa namang tiisin ng gutom pero baka tong anak natin hindi na. Leonard, nagugutom ka na ba? Sakto lang din po, Tay. O sige, labas na muna ako para makahanap ng makakain natin. Kumakalam na din kasi yung sikmura ko dahil sa pag-aayos ng mga gamit. Ilang saglit pa, habang naglalakad ay napapansin ni Lando ang kakaibang tingin ng mga taong nakakasalubong. Napansin niya na parang nagmamadali ang ilan sa mga naglalakad. Hindi na lang niya pinansin ang mga yon at naghanap ng makakain nilang mag-anak. 8:30 na ng gabi nang siya ay nakauwi dala ang pagkain. Medyo natagalan ng Ginoo pero sulit naman dahil na-enjoy nilang mag-anak ang hapunan. O ano, nabusog ba kayo? Oo, mahal. Busog na busog ako. Kahit 1 linggo na akong hindi kumain, pwedeng-pwede na. Buti ka pa mahal, kahit 1 linggong hindi ka kumain ayos lang Samantalang ako, pati tong si Leonard, hindi kayang ganyan. Iba talagang bitukan ng mga kababaihan no? Nagugutom na nga po ulit ako, Tay Nagtawanan na naman sila at matapos ng biruan pagkatapos ng hapunan ay naglipit na nga sila. Sunod noon ay naglinis na sila ng katawan bago nagkanya-kanya ng pagtulog. Pero hindi rin kaagad nakatulog si Lando dahil naalala niya ang narinig na usapan ng mga osyosera nung nasa labas siya kanina. Ito yung patungkol sa sinabi ni Konsehal na mga mamamatay tao. Subalit sa bersyon ng mga tsismosa ay pinaniniwalaan nilang aswang ang may gawa ng krimen. Aswang ang may gawa ng krimen at hindi mga drug addict. Aswang daw ang may gawa? Totoo kaya yun? Napailing na lang siya habang napapangiti. Pagkatapos noon ay pinagmasdan niya ang asawang nahihimbing sa pagtulog sa katuniyakap ng mahigpit. Sa unang gabi ng mag-anak sa bagong bahay ay sobra ang sayang nararamdaman nila. Habang nakayakap ay sinimulang himas-himasin ni Lando ang katawan ng asawa. Nagpaubaya naman si Lita at hindi nagtagal ay unti-unti silang nagubad at nagniig. Hindi mapinta ang sayang nararamdaman nila sapagkat sa tagal din ng panahon ay ngayon na lang nila nagawa ang ganon. Pagkatapos ng higit 4 na beses na pagniniig, ay pareho silang nakatulog ng mahimbing. Tilaok ng manok ang nagpagising kay Lando at pagharap niya sa asawa ay natutulog pa ito. Hindi na niya inistorbo ang babae. Nagpunta na lang siya sa kusina para uminom ng tubig. Subalit pagdating sa sala ay naabutan niya ang anak na nakaupo na sa tabi ng bintana. O anak, gising ka na pala? Parang ang aga mo yatang nagising Medyo namamay pa po ako, Tay Kaya hindi rin po ako masyado nakatulog.
Ganun ba? Huwag ka mag-alala. Masasanay ka rin. Teka, gusto mo bang samahan ako sa labas? Maglilibot-libot lang ako para makabisa natin tong lugar. Tapos na po akong maglibot-libot, Tay. Ha? Talaga? Biro lang po, si tatay talaga. Alam niyo naman na bulag po ako, kaya paano ako makakalibot-libot? Nadali mo ako nun, anak, ha? Napakamot na lang ng ulo si Lando habang napapailing. Pagkalaon ay lumabas na muna siya ng bahay at naglibot-libot katulad ng sabi niya kay Leonardo. Pinagmasdan naman siya ng anak mula sa bintana habang palabas ng bakuran. Habang gumagala sa buong baryo, napansin nga ni Lando na malalayo ang mga tindahan at karinderya. Kaya naisip niya na kainan na maging negosyo nila. Tama, yun nga magandang gawing negosyo sa lugar na to. Mga pang-almusal at lutong ulam ang itatayo namin dito. Sigurado akong papatok yun at hindi rin masasayang ang mga, Hoy! Paring Lando! Saan ka pupunta? Ay, kayo pala, Konsehal Joel. Eto naman, huwag mo na nga akong tawagin konsehal, Joel lang. Hindi talaga ako sanay na tinatawag ng ganyan eh. Sige. Tungkol sa tanong nyo, naglilibot-libot lang ako para makabisa ko tong lugar. At saka, nag-iisip ako ng kung anong itatayo naming negosyo ng asawa ko para meron naman kaming pagkakitaan. Ayos yan. Ano bang naisip mo? Karinderya sana eh. Pang-almusal saka lutong ulam ang plano namin. Saktong-sakto yan. Ang layo pa kasi ng bilian at karamihan sa mga taga rito eh. Kung minsan, hindi na nakakapagluto ng ulam sa tanghalian. Dalabalan na sa trabaho. Ihintayin ko yan ha. Sige po, salamat. Teka, saan ka pala pupunta? Doon ako pupunta sa barangay hall. May meeting kasi kami ngayon ng mga opisyal eh. Nagpatawag si Kapitan. Siya nga pala pare. Mabuti na lang at nakita rin kita ngayon. Alam mo bang kakabalita lang sa amin ng asawa ko na patay na raw si Aling Mercy? Halos 1 linggo na pala yung nawawala. Kitang-kita ang matinding pagkagulat sa mukha ni Lando matapos marinig ang sinabi ng konsehal. 1 linggo? Nawawala? Parang sa pagkakatanda ko yun ang huli namin pagkikita eh. Talaga? Tumawag kasi yung pinsan ng asawa ko kaninang alas 5 ng umaga at yun nga ang ibinalita sa amin. Natagpuan na lang daw na patay si Aling Mercy sa sasakyan niya. Ang pagkakarinig ko nga grabe daw yung pagkamatay eh. Parang pinaglaruan yung katawan. Nako, nakakaawa naman pala. Kung kailan na naibenta niya yung bahay sa amin at may sapat na siyang pera para makauwi sa Mindanao kung saan siya ipinanganak saka naman to nangyari. Sana naman makamit niya yung hustisya. Kaya nga wala na rin tayong magagawa. Sadyang ganun talaga buhay. Oso, paano? Dito na muna ako Baka ako na lang ang hinihintay dun sa meeting namin Mag-enjoy ka lang sa paglilibot-libot mo dito sa baryo. Basta, huwag mong kakalimutan ang sabi ko sa iyo Kung may kailangan kayo ng pamilya mo, huwag kayong mahihiyang magsabi sa akin. Kung may tutulong ako gagawin ko. Tumango na lang si Lando dahil naglakad na palayo ang bruskong konsehal. Pag-uwi ng bahay, ay tila tahimik si Lando habang umiinom ng mainit na kapeng inihanda ng kanyang asawa. Napansin ni Lita na tila malalim ang iniisip ng asawa, kaya nilapitan niya ang matipunong asawa at tinanong. Parang ang lalim yata ng iniisip mo, mahal. Ha? Kasi naisip ko na kasi kung anong negosyo yung itatayo natin. Masarap ka namang magluto kaya naisip ko, magbenta kaya tayo ng mga almusal at saka lutong ulam. Tingin mo ba? Papatok dito yung ganong negosyo? Nag-usap kami kanina ni Konsehal Joel. Nung sinabi ko nga yun sumang-ayon kaagad siya Kasi karamihan din ng mga taga rito hindi na doon nakakapagluto lalo na sa tanghali. Subukan lang natin. Wala namang mawawala, di ba? Oo nga po, Nay. Masarap naman po kayo magluto Dahil po tuloy sa sinabi ni tatay, bigla ako nagutom at natakam. Mukhang nagugutom ka na naman saktuhan lang naman po.
Kapag nakapagpatayo na tayo ng karinderya, siguradong hindi ka na magugutom, anak. Kahit anong ulam ang kainin mo, pwedeng-pwede. O ano, mahal? Okay ba sa'yo yon? Sige, subukan natin. Walang problema sa akin. Matapos magkasundo ay wala nang inaksayang oras si Lando. Sa tabi ng kanilang gate ay nagtayo siya ng maliit na kubo para sa bubuksan nilang karinderya. Maghapon niyang tinrabaho ang mga yon, habang si Nalita at Leonardo naman ay may kanya-kanya ring pinagkakaabalahan. Nagpahinga lang saglit si Lando at merong inasikasong bagay. Pagpasok sa loob ng bahay ay hindi niya nakita ang anak. Kaya tinanong niya kaagad si Lita. Mahal, napansin mo ba ang anak mo? Hindi eh. Baka nasa likod lang ng bahay o kaya sa basement. Alam mo naman yon, parang hindi bulag kung umaste eh. Huwag ka mag-alala, nandyan lang yon. Susulpot na lang yan maya-maya. Napakibit na lang ng balikat ang matipunong lalaki bago bumalik sa pagkakarpintero ng karinderya. Pasado 4:00 ng hapon nang matapos na siya, ay nagbigay ng mainit na kape si Lita. Eksakto naman na napansin nila ang higit 4 na katao na tumatakbo papunta sa kung saan. Tila aligaga ang mga taong yon, kaya nagkatinginan na mag-asawa at parabang nakaintindihan na ang kanilang mga mata. Dali-dali nilang sinundan ng mga taong nagtatakbuhan hanggang sa makarating sila sa bukana ng bukid. May iilang mga tao na roon na pare-pareho nakatakip ng ilong dahil sa hindi kaaya-ayang amoy na umaalingasaw. Nang makita nila ang maliit na baka sa isang gilid na patay na, ay natutop nila pareho ang mga bibig. Hindi ordinaryo ang pagkamatay ng nasabing baka. Bukod kasi sa putulang parehong binti nito sa likurang bahagi, ay wakwak din ang tiyan. Nakalawit ang large intestine at ang ibang parte ng laman loob na medyo inuuod na at nilalangaw. Pinagilid na silang mga nakikiusyoso matapos dumating ang ilang opisyal at tanod. Narinig pa ng mag-asawa ang ilang bulungan ng mga tao kung sino ang gumawa nito sa walang kalaban-laban na baka. Dahil alam naman nilang wala naman silang magagawa, kaya bumalik na ng bahay sina Lando at Lita hanggang sa maabutan nila sa gate si Konsehal Joel. Kasama niya si Leonardo na nakaupo sa tapat mismo ng bagong tayong karinderya. Kanina, pinag-uusapan lang natin yung tungkol sa karinderya. Tapos kayo natapos mo na kaagad, pre. Oo, mahirap kumita ng pera ngayon kaya walang dapat sayangin na oras. Tama ka dyan. Ay, siya nga pala. Saan kayo galing? Nakita ko nga pala tong anak nyo na naglalakad-lakad mag-isa doon sa malapit sa plaza. Kaya inalalayan ko na lang pauwi dito. Alam mo naman na medyo delikado rito dahil nga sa 2 lalaking hindi pa rin mahuli-huli. Ang sabi kasi nila, Kapitan Sino umaali-aligid lang daw yung 2 hinayupak na mga adik na yon. Naku, salamat sa pag-alalay mo kay Leonardo. Siguro sinundan niya kami dahil pumunta kami roon sa bukana ng bukid eh. Nagkumpulan kasi yung mga tao dahil may maliit na baka roon na natagpo ang patay. Ha? Talaga? Baka yun yung baka nila Mang Jose na kagabi pa raw nila hinahanap dahil nawawala. May mga opisyal na yata roon na nag-aasikaso eh. Nakakaawa nga yung sinapit ng hayop. Putol yung 2 binti at nawawala. Tapos wakwak yung tiyan at nagkalat yung mga laman loob. Mga walang ya talaga mga adik na yun no? Pati mga walang kalaban-labang hayop pinagdidiskitahan pa. Pupunta na muna ako ron. Salamat nga sa pagsasabi nyo ha. Ipaparating ko na rin to kay Kapitan Sino dahil baka hindi pa niya alam. Pag-alis ng konsehal, ay kaagad nilapitan na mag-asawa ang kanilang anak na nakatingin lang sa kawalan. Pagagalitan niyo po ba ako, Tay? Kasi naggala po ako mag-isa. Hindi anak. Alam ko naman kahit bulag ka hindi yun hadlang para makapaglakad-lakad ka ng mag-isa. Gusto ko lang sabihin na mag-iingat ka sa paggala-gala mo, lalo na't nag-iisa ka. Alalahanin mong bulag ka sa paningin ng mga tao, pero hindi maintindihan ng nakararami kung sasabihin mong malakas ang pang-amoy at pandama mo. Kaya nagagawa mong makapaglakad-lakad kahit walang umaalalay sa'yo. Baka mamaya kung ano pang isipin ng mga tao rito, lalo na't isa sa mga kumakalat na issue ang aswang ang gumagawa ng mga pagpatay. Salamat po sa pag-alala, Tay.
Pero wala po talaga akong kinalaman sa nangyari Ang sabi kasi, kagabi pa raw po nawawala yung baka Alam ko naman yun, anak. Yung mga lamang loob ng baka na yon, yun yung kinain natin kagabi. Tapos yung mga hita, itinago ko muna sa basement dahil gagamitin namin bukas sa pagbubukas ng karinderya natin. Nagngitian ng buong pamilya at pagkatapos ay makakasunuran na silang pumasok sa loob ng bahay para gawin ang dapat gawin. At mabilis na lumipas sa mga oras. 5:00 pa lang ng madaling araw ay gising na ang mag-asawa. Nagsimula ng maghiwa at maghanda ng mga lulutuin si Lita para sa pang-almusal. Inuna niyang isalang ang sopas at champurado saka isinunod naman ang pansit at spaghetti. Eksakto 6:00 ay nailabas na ni Lando ang mga paninda nila. May mga kapitbahay na nakakita kaya bumili na rin sa kanila. Nagulat pa nga ang iba dahil sa napakamura ang presyo ng mga itinitinda nila kumpara sa karinderya ni Iska Morena na nasa bandang highway na bukana ng baryo. Isang matandang babae na nagngangalang Manang Biday ay kaagad na namakyaw ng paninda dahil naamoy niya kaagad na masarap ang pagkakaluto. Dati kasing tagapagluto ang matandang babae sa isang restaurant dun sa bayan. Kaya alam niya sa amoy pa lang kung masarap o hindi ang isang pagkain. Ay, mabuti naman at naisipan mong magtinda ng mga lutong almusal. Matagal na akong humihiling na may magtinda dito sa baryo. Sa wakas natupad rin. Ang layo kasi nung karinderya nila Iska Morena Hindi rin naman ganun kasarap. Dito, amoy pa lang, alam mo nang masarap. Oh, paano nyo naman nasabi, Manang Biday, na sa amoy pa lang alam nyo nang masarap? Ito naman si Consi. Parang di alam na dati akong tagapagluto sa isang restaurant sa bayan. Alam ko ang amoy ng masarap sa hindi. Yung sa karinderya ni Iska Morena kundi napakatabang, napakaalat naman kung minsan. Matagal ko nang sinasabi sa kanya na sarapan at ayusin niya yung luto niya. Abay, tinatawan-tawanan lang ako. Manang, hinahinaan nyo lang yung pagsasalita dahil baka marinig kayo ng mga suki ng karinderya ni Iska Morena, ha? Wala akong paki sa kanila. Totoo naman ang sinasabi ko Doon lang tayo sa totoo. Mawalang galang na ho. Tikman nyo na lang muna tong palibreng sopas dahil sa kabubukas lang namin. Nasisiguro kong hindi po ako mapapahiya sa inyo. Nang tikman ng mga taong naroon ng libreng sopas ay natuwa nga sila sapagkat napakasarap ng pagkakaluto ni Lita. Malasang-malasa rin ang karne dahil talagang ginamitan niya yun ng sikretong pampalasa na silang pamilya lang ang nakakaalam. Grabe! Sobrang sarap nito Ha! Ang husay pala talaga magluto ng asawa mo, paring Lando. Anong sabi ko sa iyo, Consi? Sa amoy pa lang, alam mo nang masarap ang pagkakaluto. Tama ako, hindi ba? Oo, kaya nga po. Salamat at nagustuhan ninyo. Ilang saglit pa ay lumabas na si Lita dala ang iba pang almusal. Nang mailapag sa lamesa ay lalong nadagdagan ng mga bumibili sa kanila. Dahil ipinamalita ng ibang nakabili na masarap ang mga tinda nilang almusal. Masaya naman ang mag-asawa dahil sa unang araw pa lang ay nakaubos sila ng panindang almusal. Pagsapit ng mga bandang 8:00 ng umaga ay sinimulan na rin ni Lita ang pagluluto naman ng mga ulam. Humalimuyak kaagad ang amoy kaya lahat ng taong napapadaan sa gawing yon ay tila ba nahihipnotismo. Napapahinto sila at napapasinghot dahil sa mabangong amoy ng mga lutong ulam. Dinumog din kaagad sila ng mga tao sa pangunguna na naman ni Manang Biday. Akala ko matatagalan pa ang pagluluto ninyo. Ang dami na naming naghihintay dito Ako, pasensya na po kung naghintay kayo ng medyo matagal. Tapos naman na po magluto si Mrs. Sa ngayon po, 6 na putahe lang muna ang hinain namin, 5 karne at 1 gulay. Ano-ano ba itong mga lutong ulam nyo, ha? Meron pong dinuguan, apritada, mechado, ito po sinigang na baka, tapos bistek, at meron po tayong ginataang kalabasa. Hindi pa umabot ng 1 oras ay naubos na kaagad ang mga paninda nila. Hindi nga rin nakahabol si Konsehal Joel dahil galing siya sa barangay hall.
Nagpulong na naman kasi sila tungkol nga sa hinahunting ng mga kriminal. Dahil sa mga paninda ng pamilya Layog ay nabawasan ang mga mamimili sa karinderya ni Iska Morena. Dahil hindi rin naman kalakihan ng baryo kaya mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kanilang karinderya. Tuwang-tuwa naman ang mag-anak dahil sa unang araw ng pagtitinda ay matagumpay kagad ang kanilang negosyo. Pagsapit ng gabi ay nagpulong nga sila sa tapat ng hapagkainan habang kinakain ang natitirang niluto ni Lita na hindi nila isinama sa tinda. Oh, di ba? Malaki kagad ang kinita natin nang hindi man lang tayo gumastos sa karne. Nabusog pa tayo pare-pareho. Ang galing mo talaga dumiskarte, mahal. Sakto rin talaga tong lugar na to na napili natin. Dahil hindi matao, magagawa natin ang gusto natin ng walang nakakapansin. Pero syempre, kailangan pa rin natin mag-ingat. Lalo na't magbabantay ngayon ng mga alagad ng batas dahil sa mga adik na mamamatay tao. Tay, bakit po ibinalik niyo po yung buong baka? Di po ba dapat itinago niyo na po lahat yon sa basement para may stock tayong lulutuin? Hindi natin pwedeng patatagalin yung sa basement, anak, dahil baka mangamoy. At saka, sinusubukan lang namin ng nanay mo ang karne ng hayop bilang pantawid gutom. Iba pa rin ang karne ng tao, dahil mas malasa, masarap, at nakakabusog. Ano na pong plano niyo ngayon? Nag-ikot-ikot ako kaninang umaga. Napansin ko na may 3 buntis dito sa baryo. Pero hindi natin sila kaagad bibiktimahin. Uunti-untiin natin at kailangan mapaniwala natin ang mga taga-baryo na hindi aswang kundi yung mga adik na hinahanap nila ang papatay sa mga buntis na yon. Pagsasaluan natin yung sanggol at pagkatapos kukunin yung ibang parte ng katawan para gawing lutong ulam. Ang galing mo talaga mag-isip ng ideya, mahal ko. Diyan ako bilib sa iyo eh. Biruin mo, hindi na tayo gagastos sa karne. Mga gulay na sangkap na lang ang kailangan natin. Mukhang dito tayo sa lugar na to yayaman ah. Pagkatapos nilang mag-usap ay pinagpahinga na muna ni Lando ang mag-ina. Pasado 10:00 ng gabi ay unti-unti na siyang nagpalit ng anyo bilang isang tiktik. Ang tiktik ay isang uri ng aswang kung saan ay may kakayahan na pahabain ng dila. Ito ang bahagi ng katawan na pinaniniwala ang ginagamit ng isang tiktik para kunin ang sanggol na ipinagbubuntis ng isang nagdadalang tao palayo mula sa sinapupunan. Ang pamilyang Layog ay galing sa angka ng mga aswang na tinatawag na aswang layog. Ito yung uri ng aswang na lumilipad, may pakpak man o wala. At ang pinaka-numero 1 nilang binibiktima ay mga sanggol. Dahil sa pagbabago rin ng panahon, kaya natuto na rin silang kumain ng mga hayop at iba't ibang uri ng tao. Mapasanggol man, bata at matanda. Mula sa pagiging anyong tiktik, pagkaakyat ni Lando sa bubungan ay nagmatsyag kaagad siya sa buong paligid. Pinagana niya ang pandama upang marinig at malaman kung sino pa ang gising. Nang umalulong ang isang aso mula sa hindi kalayuan, ay nagsimula na siyang lumipad patungo sa kung saan para magmatsyag at mambiktima na rin kung kinakailangan. Kinabukasan at sa mga sumunod pang araw, ay mas lalo pang lumakas ang kanilang paninda. Hindi na lang kasi basta karne ng hayop ang ginagamit nila, kundi mismong karne na ng tao. Mag-aalas 12 ng tanghali, habang bumibili si Manang Biday ay nakikipagbalitaktakan muna siya kay Lando. Lando, hindi ba't madaling araw kayong namimili ng asawa mo sa pamilihang bayan? Oo, Manang. Bakit po? May ipapasabay po ba kayo? Wala naman akong ipapasabay. Gusto ko lang kayong paalalahanan ng asawa mo. Patungkol naman po saan? Hindi ba nasabi sa iyo ni Consi yung tungkol sa bali-balita at kumpirmado na meron talagang aswang na pag-alagala? Hindi lang dito sa baryo, kundi sa buong probinsya. Ganun po ba? Paano nyo naman po nasabi, Manang? Kahapon at saka kanina raw madaling araw ay may namataan yung ilang kalalakihan doon sa kabilang baryo. Parang malaking ibon daw na lumilipad. Ang hinala nila isa yung wakwak. May nabiktima na ng tao nung nakaraan pa. At base nga sa investigasyon ng mga pulis, hindi nagawa ng mga adik yun na nakatakas sa kulungan. Kung di gawa yun ng mga kriminal, ibig sabihin, gawa na yun ng aswang, di ba?
Sa bagay, may punto po kayo. Kaya mag-iingat kayo ha kapag namimili kayo ng madaling araw. Magdala kayo ng mga pangontra o kaya sandata. Tapos yung anak ninyo, siguraduhin yung ligtas siya rito, lalo na't bulag pa naman siya. Sige po, tatandaan po namin yung mga sinabi ninyo. Salamat po, Manang Biday. Nang maubos na ang paninda, ay kaagad kinumpronta ng mag-asawang anak nilang si Leonardo dahil sa mga nabalitaan nila. Anak, di ba't sinabihan na kita? Bakit ka lumalabas na mag-isa? At hindi namin alam. Kung di pa nagkwento si Manang Biday, hindi ko pa malalaman. Tay, paano nyo naman po nasabi na ako yung aswang na tinutukoy ni Manang Biday? Nasa probinsya po tayo. Hindi lang naman po tayong aswang sa lugar na to Meron pang iba. Anak, alam mo naman ang patakaran ng mga aswang. Hindi sila nanghihimasok sa teritoryo ng iba. At saka, ikaw lang ang wakwak sa lugar na ito Kaya huwag mo nang itanggi. Nasabi yun ng Ginoo sapagkat isang ang wakwak si Leonardo. Ang wakwak ay uri ng aswang layog na may mga katangian ng isang mabangis na ibon. Ang ibang uri nila ay may kakayahang maging itim na ibon na kumakain ng laman ng karne ng tao, lalo na ng sanggol. Bulag sila kapag nasaan yung tao, pero malakas ang pandama at pangamoy. Bukod doon ay nakakakita lang sila kapag nagpalit sila ng anyo sa pagiging wakwak. Pasensya na po, Nay, Tay. Ayaw ko lang po talaga kayong abalahin kaya naisip kong mag-isang lumakad. Saka, nito pong mga nakalipas na araw, naging gutumin po ako Hindi po katulad nyo na kayang matiis kahit isang linggong hindi kumain ng karne ng tao. Ayos lang. Ako po, parang nangihina po ko Dahil sa sinabing yon ni Leonardo, ay nagkatinginan lang ang mag-asawa. Nagdesisyon silang tulungan ng anak para mapunan nito ang pagkauhaw sa karne ng tao. Lumipas pa ang mga araw at linggo, kaya lalo ngang sumikat ang kanilang lutong ulam, kaya na-curious tuloy ang may-ari ng karinderyang si Iska Morena. Unti-unti kasing nabawasan ang kanyang customer, kaya para malaman ang sikreto ng paninda ng mga layog, ay pinabili niya ang anak na si Joaquin Bordado kung tawagin ng mga taga-Baryo Bantog. Marami kasi siyang tattoo sa katawan, pero hindi siya nakakatakot dahil may pagkasinto-sinto kung umasta, at bukod doon ay mataba rin siya na kung minsan ay tinatawag na Joaquin Bonjing. Nang matikman nga nilang mag-ina ang luto ni Lita, ay napatunayan nila kung bakit lumilipat ang mga customer mula sa karinderya ni Iska Morena papunta sa karinderya ni Lita Layog. Pero hindi pumayag si Iska na basta na lang siya matalo ng ganun-ganun na lang. Kaya umisip siya ng paraan kung paano pababagsakin ang kanyang kakompetensya. Wala pang 2 oras, mahal. Ubus na kagad ang lutong ulam natin. Masarap ka naman kasi talaga magluto, mahal Plus, masasarap pa yung putahin natin. Di ba? Saan ka pa? Buti pinaalala mo. Wala na ako natin ng karne kaya kailangan na rin nating lumabas mamayang gabi. Natin? Bakit? Sasama ka? Oo. Mas maiging 2 na tayong lumalabas para naman marami-rami tayong madala pa uwi para na rin kay Leonardo. Para hindi na siya lumalabas pang mag-isa. Alam kong malakas at maliksi ang isang wakwak pero 15 taong gulang pa lang si Leonardo. Hindi pa siya kasing galing natin pagdating sa diskarte dahil wala naman siya masyadong karanasan pa Oo, naintindihan kita, mahal. O sige, 2 na tayong lalakad mamayang gabi. Pagkatapos magkasundo, ay lumipad na nga sa hindi kalayuan ng manananggal at pagkatapos ay nagkampay-kampay na to ng pakpak. Maya-maya pa ay narinig na nga nila ang paghiyaw ni Pilita mula sa loob ng bahay. Nang sumilip si Lando sa butas ay doon na nga niya nakita na nakahawak ang buntis sa tiyan nito dahil sa takot na takot ang sanggol na nasa sinapupunan nito. Nang marinig ng asawa ni Pilita na si Corrales ang malakas na pagaspas ng tila malaking ibon sa labas ng kanilang bahay, kumuha kagad to ng tabak saka lumabas ng bahay. Sinadyang magpakita ng manananggal para painan si Corrales. Sige, habulin mo ako at tagayin kung kaya mo. Lumipad siya palayo sa lugar na yon, kaya matapang siyang sinundan ni Corrales na walang kamalayan na pain lang ang lahat.
Nang medyo malayo na sila sa bahay, ay saka naman pumasok si Lando roon mula sa pagiging anyong tiktik. Nang makita naman ni Pilita ang matipunong asawa, ay naghuhumiyaw siya sa pagmamakaawa. Pero tila bingi si Lando na dahan-dahang lumapit sa umiiyak na buntis. Pasensya na Pilita pero hindi ko mapagbibigyan ng pagmamakaawa mo. Pero huwag ka mag-alala dahil makakatulong naman kayo ng anak mo, hindi lang sa pamilya ko, kundi sa buong baryo Bantog. Ang sanggol sa sinapupunan mo, ang magpapawi ng gutom naming mga aswang, habang ang sarili mong laman, ang magpapawi ng gutom ng mga taga-baryo. Sinubukan tumakbo ng buntis, pero kaagad pinaggapang ni Lando ang mahaba at manipis niyang dila. Nang tumusok ito sa binti ng kanyang biktima, ilang segundo lang ay nakaramdam yon ng pagkaparalisa. Wala nang nagawa si Pilita kundi ang umiyak dahil kahit pagsasalita ay hindi na rin niya nagawa. Tila ba namanhid na ang buo niyang katawan dahil sa ginawa ni Lando. Nang nasa harapan na si Lando ay dinila-dilaan niya ang katawan ng buntis. Kumislot-kislot naman ang sanggol na nasa sinapupunan na halatang takot na takot din. At pagkatapos noon ay sinimula na nga ni Lando ang dapat gawin bago pa makabalik si Corrales. Ang manipis niyang dila ay sumentro sa puso ng buntis at sa isang kisap mata ay bigla na lamang nahiwa ang tiyan ng kanyang biktima. Dilat at umiiyak na nawalan ng malay si Pilita habang ang sanggol naman ay kaagad kinuha ni Lando. Walang ano-ano ay biglang uminit ang kanyang panga na parang sawa at buong-buong nilunok ang sanggol na walang kalaban-laban. Hindi pa rin natapos ang karumal-dumal na pangyayari dahil kinalaykay pa niya ang mga laman loob ng walang buhay na biktima. Ang puso, atay, tiyan, bato, balumbalunan at iba pang ginagamit nilang sangkap sa pagtitinda ng lutong ulam. Nang matapos na, ay muling bumanat ang kanyang bibig at makakasabay na nilulun ang mga yon. Ilang saglit pa nang maramdaman na niyang pabalik na si Corrales ay nilisan na kagad niya ang lugar na yon. Kasabay ng pag-alulong ng aso mula sa hindi kalayuan, ay narinig na lang nila ang malakas na pagpalaho ni Corrales matapos maabutan ng wala ng buhay na asawang si Pilita. Kinabukasan ay mabilis na lumaganap ang balita patungkol sa pagsalakay ng aswang sa bahay ng mag-asawang Pilita at Corrales. At kahit sa karinderya, ayun na ang naging pangunahing usapan ng mga bumibili. Nagkunwari lang ang pamilya Layog na wala silang alam sa mga pangyayari, pero ang totoo ay sila talaga ang may pakana. Diyos ko po, kamalas-malasan talaga sinapit ni Pilita. Manganganak pa naman yung tao, saka pa siya nadali ng aswang. Aswang daw po ba talaga ang gumawa? O baka naman po yung mga adik na mamamatay taong pinaghahanap pa rin hanggang ngayon? Nako, nakausap ko mismo si Corrales kaninang umaga. Kasi sumama kami roon sa morgue. Ang sabi nga niya, hinabol niya raw yung manananggal sa labas. Hindi niya namalayan na para lang pala siyang pinainan ng aswang. Oo, nung una po ang sabi niyo kasi wakwak. Tapos ngayon naman po manananggal lang sumalakay. Ano po ba talaga sa dalawa? Kahit na ano pa ron, pareho lang silang kampon ng kadiliman. Nakakaawa talaga si Corrales dahil halos wala nang tigil sa pag-iyak. Nakatulog na lang yun sa kakaiyak. Nay nako, napakasama talaga ng mga halimaw na yon. At dito pa sila naghahasik ng lagim sa baryo natin. Oo nga po Parang ang malas naman ng paglipat namin dito, ano po? Hindi naman sa ganon. Ang ibig kong sabihin, maswerte nga rin ang mga taga-baryo sa inyo dahil bukod na napakabait ng pamilya nyo masasarap pa kayo magluto. Natigil na sila sa pag-uusap nang marinig ang sigaw ng isang matandang lalaki mula sa hindi kalayuan. Halos lahat tuloy ng mga nasa karinderya ay napatingin sa taong gumawa ng eksena. Nakita ko yung mga aswang kagabi! Nakita ko sila! Nandito lang sila sa paligid-ligid. Nararamdaman ko ang presensya nila. Naamoy ko ang malansang dugo sa kanila. Nakatinginan lang ang mag-asawang Layog at nang makita nga nila ang matandang lalaking gusgusin, ay napaismid na lang si Manang Biday na bumalik sa kinauupuan. Kilala niyo po ba yung taong yon? Parang ngayon ko lang po siya nakita rito .
Ay nako, yung baliw na si Lolong yan. Nandito na naman pala yung taong yan. Ay, Lalang! Kung wala kang magandang sasabihin, pwede ba lumayas ka na rito? Dagdag ka lang sa suliranin ng badong ito eh. Sana ikaw ang susunod na kone ng aswang. Abat, tarantado kang baliw kang matandang pulubi ka ha. Lumayas ka nga. At kahit may tama ka sa utak eh, papatulang kita. Manang Biday, tama na ho yan. Paalis na po siya oh. Nakakabanas kasi ang Lolong na yan eh. Kaya pala minamalas na naman tong baryo dahil nandito na naman yan. May samang kukulang kasi ang pamilya niyan. Kaya yan nabaliw dahil karma nila yon. Hindi na lang inintindi ng mag-asawang layog ang mga sinasabi ng matandang ginang at nagpatuloy na lang sila sa pagtitinda. Makalipas ang ilang araw, kahit pansamantalang tumigil ang mag-anak sa pambibiktima ay hindi pa rin nawala ang takot ng mga taga-baryo patungkol sa nababalitang aswang. Nagkatipon na naman sila sa tapat ng hapagkainan para pag-usapan ang susunod na hakbang. Anak, gutumin ka pa rin ba, ha? Lando, ano ka ba naman? Parang di ka pa naman nagdaan sa pagiging ganyan na gutumin. Alam mo naman na kapag ganyang edad at aswang ay likas na ang pagkalam ng sikmura. Sinisiguro ka lang dahil alam mo naman ang sitwasyon natin ngayon. Medyo mahigpit ng seguridad at panay ang ronda ng mga opisyal. Mas marami na ang naniniwala na aswang talaga ang may gawa ng pagpatay at hindi yung mga adik na pinaghahanap ng mga otoridad. Hindi nila alam na yung mga hinahanap nilang kriminal ay naging lutong ulam na at nakain na ng ibang taga-baryo. Yun na nga eh. Pero ang iniisip ko paano kung mapapaniwala ulit ang mga tao na hindi tayo o mga aswang ang dahilan ng mga patayan? Bakit hindi lang po natin hayaan ng mga tao na paniwalaan ng tungkol sa aswang? Nasa probinsya po tayo, Tay. At likas po sa mga tao ang naniniwala sa mga katulad natin. Hayaan na lang natin sila pero maghanap po tayo ng taong mapagbabalingan nila ng bintang o sisi para hindi tayo mapaginalaan. Oo nga no. Magandang ideya yan anak ah. Natigil na sila sa pag-uusap sapagkat biglang kumalam ng malakas ang tiyan ni Leonardo. Dahil doon ay napatingin sa kanya ang mga magulang niya at ganoon na lang ang gulat ng mga ito nang makita ang binatilyong bulag na naglalaway na ang bibig. Kusa na lang din na nagpalito ng anyo at biglang babalik na parang hindi niya makontrol ang sistema ng katawan. Tumagal yun ng ilang minuto at nang bumalik ang lahat sa normal ay parang napagod si Leonardo sa mga nangyari. Ayos ka lang ba anak? Lando, kailangan natin mapunan ng pang-araw-araw na pangangailangan ni Leonardo. Kundi, baka hindi niya makontrol ang sarili niya at bigla na lang siyang sumalaki sa labas. Delikado yung kapag nakita siya ng mga tao. Mabubuk ang pinakatatago nating sikreto. Huwag ka mag-alala. Lalabas ako ngayon. Maiwan ka rito para bantayan si Leonardo. Dahil baka mangyari na naman yung nangyari kanina. Pasensya na po kayo sa akin. Wala kang dapat ikahingi ng tawad, anak. Mag-iingat ka, mahal. Pagsapit ng 12:00 ng hating gabi, para lang mapunan ni Leonardo ang tumitinding pagnanasa na makatikim ng karne at dugo ng mga tao, napilitan ang nanay-lita niya na kunin ang alagang aso ng pinakamalapit na bahay sa kanila. Ito munang kinain ng binatilyo bilang pantawid gutom. Hinintay pa kasi nila ang dadaling sariwang karne ni Lando. Eksaktong kabilugan ng buwan, kaya kahit wala pang mga ilaw ang poste sa baryo, ay maliwanag pa rin ang kapaligiran. Panay-panay din ang ronda ng mga opisyal ng baryo at sa gabing yon, pinangungunahan na ni Konsehal Joel ang pagronda. Pasado 1:00 na ng madaling araw nang marating ni Lando ang bakuran ng ikalawang buntis sa baryo na si Jessa, na ang asawa ay isa rin sa konsehal na si Saragosa. Pagdating niya roon, ay eksaktong paalis na ang mga nagro-ronda. Nakita pa nga niya si Konsehal Joel na nakikipagtawanan kay Konsehal Saragosa. Nang mawala na sa paningin niya ang mga nagro-ronda, ay dali-dali siyang lumipad papunta sa bubungan ng bahay. Malumani siyang naglakad para maghanap ng butas na masisilipan. Nang maamoy na niya ang kinalulugaran ng sanggol,
ay dali-dali siyang pumwesto. Subalit nang uupo na ay biglang lumundo ang yero kaya tumunog ang bubungan. Alam na niya ang kahulugan nun, kaya ginaya niya ang tunog ng pusa habang marahang naglalakad. Isa sa mga kakayahan ng tiktik ay makapagmimik ng boses ng mga hayop at ang paborito nilang gayahin ay ang pusa. Dahil ito lang naman ang hayop na kadalasang umaakyat sa bubong. Meow! 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 Napalundag si Lando matapos marinig ang malakas na tunog ng baril. Sinundan niyo ng malalakas na mura mula kay Konsyal Saragosa, kaya dali-dali siyang umalis sa bubungan at lumipad sa mga punong nasa paligid ng bakuran. Maya-maya ay nakita na ni Lando na lumabas ang asawa ni Jessa at mula sa pintuan ay nagsisigaw pa ulit at pinagmumura siya. Napailing na lang ang tiktik habang napapabulong. Sino kayang gunggong ang nakaimbento ng kasabihan na yan na kapag minura-mura ang aswang matatakot na kami? Sige lang, magmura ka lang ng magmura dahil mamaya mapapamura ka talaga sa gagawin ko. Hindi pa siya kaagad nakalusob dahil muling bumalik sina Konsehal Joel at ang iba pang nagro-ronda matapos makarinig ng pagputok ng baril. Ano, Konsyal Saragosa? Dito na muna kami magpapalipas ng gabi. Sabi mo lang dahil magbabantay kami rito sa bakuran mo. Mabuti na lang din at tumanggi si Konsehal Saragosa dahil sinabi niyang kaya na niya ang aswang. At bukod doon ay may iba pang nangangailangan sa kanila katulad na lang ng isa pang buntis na si Casey na asawa ni Tandingan. Matapos magkaunawaan, ilang minuto lang din nang lumipas ay umalis na ulit ang grupo ni na Konsehal Joel para nga magpunta sa bahay ng mag-asawang Casey at Tandingan. Matyagang naghintay si Lando hanggang sa masiguro niyang okay na ang lahat. Hindi na siya bumalik sa bubungan, kundi sa mismong bintana na siya nagmasid-masid. Gamit ang manipis niyang dila ay pinalusot niya to sa maliit na butas ng bintana at pinagapang papunta sa silid na kinaroroonan ng buntis. Isa sa mga abilidad ng tiktik ay ang pahabain ng kanilang dila at panipisin na parang sinulid. Ginagamit niya naman ang malakas na pang-amoy sa mga sanggol para matunto ng kinaroroonan ng bibiktimahin niya. At nang maabutan niya ang silid, ay inuna niyang atakihin ng konsehal. Isa sa mga misteryo para sa mga kagayang tiktik ni Lando ay hindi gaanong kaepektibo ang pamparalisang laway nila kapag ginagamit sa isang buntis. Saglit lang na napaparalisa ang hindi buntis o kung minsan ay hindi nga tumatalab. Pero kapag buntis, dumapo lang ang laway nila, hindi na kagad makakagalaw ang biktima. Nang malawayan na niya si Konsehal Saragosa, ay kaagad tong napadilat matapos makaramdam ng pamamanhid. At dahil nga sa hindi masyadong epektibo ang laway pamparalisa sa hindi buntis, kaya nakuha pa ng Ginoo na makasigaw, dahilan para magising ang kanyang asawa. Mag-aalas 4 na ng madaling araw kaya wala nang inaksayang oras si Lando. Buong lakas niyang sinira ang bintana at nang mabuwal yon ay dali-dali siyang nagtungo sa kinaroroonan ng mag-asawa. Nakita niyang wala na si Jessa dahil nasabihan na to ni Konsehal Saragosa na magtago. Pero sinamantala niya ang pagkakataon habang paralisado pa ang lalaki. Akala niyo maisan niyo ko? Pamura-mura ka pang hayop ka. Ngayon, mapapamura ka talaga sa gagawin ko. Tumayo siya sa harap ng konsehal na pilit na iginagalaw ang katawan. Pagkatapos ay inilabas na niya ang dila at pinatilim to na katulad ng isang mahabang tabak. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Hiniwa niya ang lalaking biktima mula sa ulo hanggang sa gitna ng katawan. Nahati tuloy sa dalawa ang walang buhay at kaawa-awang konsehal na hindi na nakapalag pa. Babalikan kita mamaya. Nang marinig niya ang pagkalubog ng pintuan sa sala ay nagmamadali siyang lumabas ng kwarto at sinundan ng amoy ni Jessa. Naabutan niya ang babaeng buntis na tumatakbo sa labas ng bakuran habang sumisigaw ng saklolo sa mga kapitbahay. Dahil doon ay mas binilisan niya pa ang pagkilos hanggang maabutan na nga si Jessa.
Nilundagan niya ang buntis at saka ito sinipa sa likuran. Nang madapa ang babae ay kaagad niya tong itinihaya at wala nang paligoy-ligoy pa, dinakma niya kaagad ang tiyan nito at mula roon ay hinugot niya ang sanggol at kaagad nilamon ng buong buo. Nakangangang nawalan ng buhay si Jessa at nang kukunin na rin sana niya ang mga laman loob para sa kanilang lutong ulam, ay eksakto naman na nagdatingan ng grupo ni na Konsehal Joel. May nagradyo kasi rito na nanghihingi nga ng tulong si Jessa. Kung minamalas ka nga naman oh. Wala nang nagawa si Lando kundi iwan ang bangkay ng babae. At bago makaalis sa lugar na yun, ay natamaan pa siya sa kaliwang binti ng bumaril si Konsehal Joel. Umuwi siyang duguan ng binti at bukod sa sanggol na kaagad na nilantakan ni Leonard ay wala na siyang naiuwi pa para sa gagawin nilang lutong ulam. Pagsikat ng araw ay pumutok na namang kaagad ang balita tungkol sa kalunos-lunos na sinapit ng mag-asawang Jessa at Saragosa. Lubang naalarma na tuloy ang mga tao kaya nagpatawag na ng pagpupulong si Kapitan Sino. Bukod sa nakakatakot na balitang yon, ay marami rin ang nagtaka dahil walang tinda ngayon ang karinderya ni Lita. Napadalaw tuloy si Konsehal Joel sa pamilyang Layog matapos yung mabalitaan. Paring Joel, ano't napadalaw ka? May kailangan ka ba? Wala naman. Nangungumusta lang dahil nabalitaan kong sarado ang karinderyan nyo ngayon. May sakit ba si misis mo? Ayos lang si Lita. Magandang umaga, Joel. Gusto mo ba ng maiinom? Ipagtitimpla ko kayo. Nako, hindi na. Hindi rin naman ako magtatagal dahil tiningnan ko lang kung ayos lang kayo rito. Alam nyo naman ngayon dito sa baryo, sunod-sunod ng trahedya. Biruin nyo, hindi na nga nagpakita yung mga kriminal, pumalit naman yung mga aswang. Minsan nga naiisip ko na lang na baka sila na mismo yung mga aswang Isinanlan nila yung kaluluwa nila sa demonyo para maging ganon at makapaghasik ng lagim. Napatingin lang ang mag-asawa sapagkat alam nila na ang pinaghahanap na kriminal ay hindi na makikita pa kahit na kailan. Naging lutong ulam na mga yon nung nakaraang araw pa. Siya nga pala. Kaya rin nga pala ako nagpunta rito kasi nagpapatawag si Kapitan Sino ng pulong sa mga taga-baryo. Mamayang 3:00 daw ng hapon sa tapat mismo ng barangay hall. Tatalakayin yung tungkol sa pagsalakay ng mga demonyong aswang na yan. Kung di nyo pa alam, namatay na rin kagabi yung isa pang buntis na si Jessa. Pati yung asawa niyang kapwa ko konsehal, si Paring Saragosa. Naku, nakakalungkot naman na marinig yan. Kaya lang, baka hindi ako makarating sa pulong Baka itong silita na lang muna. Meron kasi akong iniinda ngayon Oy, bakit? Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Oo, ayos naman. Ang kaso, medyo hirap akong makalakad dahil nagkaroon ako ng pilay sa kaliwang binti. Hindi mo na itatanong, hindi rin kasi maganda ang lagay ng anak namin ngayon. Nandun si Leonardo, nasa kwarto niya, nagpapahinga. Gusto mo makita? Hindi kaagad umimik ang konsehal sapagkat natuon ang atensyon nito sa kaliwang hita ni Lando. Sa pagkakatanda niya kasi ay sa kaliwang binti niya nabaril ang tiktik. Kaya bigla tuloy siyang kinutuban ng hindi maganda. Ayos ka lang ba pare? Ha? Oo. Pasensya na okay lang ba yung kaliwang binti mo? Saan mo pala nakuha yan? Ha? Sa tama ba ng baril? Ha? Mabuti na lang ay nandun si Lita at napansin niya na tila may namumuong tensyon sa pagitan ng dalawa. Naramdaman ng babae na tila naghihinala na ang konsehal kaya pumasok na siya sa usapan. Kahapon kasi, biglang naimatay ang anak namin, si Leonardo. Itong si Lando sa sobrang pagmamadali na masalo ang anak namin, natapilok, kaya tumama yung binti niya sa kanto ng sofa. Tiniis na yon para lang masalo ang bata. Tapos yun, napansin na lang namin nung nananakit na. Mabuti nga't nalagyan ko kagad ng first aid. Gusto mo bang makita si Leonardo? Hindi na. Hayaan mo na muna nating magpahinga yung bata. O so paano? Sinong pupunta sa inyo mamaya sa pulong?
Si Lita na lang siguro. Oo, ako na lang. O siya, sige. At lalarga na ako para maabisuhan din yung iba. Bago umalis ang konsihal, ay nagpahabol pa ng salita si Lando kaya tumigil saglit ang kanyang kausap at muling lumingon sa kanilang mag-asawa. Pare, ayaw ko sanang sabihin to kasi hindi rin naman kami masyadong naniniwala sa mga aswang-aswang na yan eh. Kilala mo ba yung tinatawag nilang lolong? Si Lolong, yung baliw. Ayaw ko maging mapanghusga pero hindi kaya siya yung sinasabing aswang? Hindi naman ako ang nagsabi nito kundi si Manang Biday. Imposible ang sinasabi mo. May ideya ko kung sino pero ikukonsidera ko ang sinasabi mo, pare. Sige na, aalis na ako. Nang mawala na sa paningin nila si Konsihal Joel, ay napatiimbagang si Lando habang napapakuyom ng mga kamao. Ayos ka lang ba? Sigurado kong pinaghihinalaan niya tayo dahil sa tama ako sa kaliwang hita. Anong plano natin ngayon? Dating gawi, aalis na tayo sa lugar na to na malinis ang mga kalat. Buburihin natin yung mga taong magtatangkang ilantad ang sikreto ng pamilya natin. Pagsapit ng 3:00 ng hapon ay si Lita nga lang ang dumalo sa pagpupulong. Siya na lang din ang nagdetalye sa asawa at anak kung ano ang napag-usapan at naging mungkahi ni Kapitan Sino sa mga taga-baryo. Nagkasundo nga lahat na gabi-gabi ay 5 grupo ng voluntaryong kalalakihan ang roronda sa buong baryo Bantog. Kada grupo ay may tagli-5 katao at 1 konsihal. May mga kanya-kanya ding area na itinalaga ang bawat grupo at ididetalye o iraradyo ang anumang makikita na hindi pangkaraniwang bagay. Para lang mawala ang pagdududa kay Lando ay nagpasya siyang magboluntaryo sa pagroronda. Sinadya na ring sumama sa grupo ni Konsihal Joel dahil alam niyang simula sa oras na ito ay minamatyaga na siya noon. Pinagplanuhan na rin ng pamilya Layog ang gagawin para maipasa sa iba ang sisi sa pagiging aswang at hindi sa kanilang pamilya. Eksakto 9:00, magkakasamang naglilibot-libot ang grupo nila. Nang walang ano-ano ay dumating si Joaquin Bordado na hapong-hapo at tila namumutla sa takot. Kagad siyang nilapitan ni Konsihal Joel at kinumpronta. Sumunod naman si Lando pati ang iba pa nilang kasamahan para makinig sa sinasabi ng matabang binata. Ano nangyari sa'yo? Okay ka lang ba, Joaquin? Ha? May malaking ibon po na umahabol sa akin kanina habang pauwi ako sa bahay. Muntik na akong dagitin eh. Mabuti na lang po at mabigat ako kaya hindi niya ako natangay. Kita niyo tong sugat ko sa balikat? Gawa yan ng mga kuko niya. Tulungan niyo ako para awa niyo na. Ano? Mabutit walang nangyari masama sa'yo. Wala naman pero kung nagkataon na minalas ako, baka kung saan ako dinala ng ibon na yun eh. Bakit ba kasi nasa labas ka pa? Hindi ka ba nakikinig sa pulong nung nakaraan? Hindi ba't sinabi ni Kapitan Sino na huwag magpapaabot ng gabi sa labas? Namamasada kasi ako ng tricycle. Sayang din naman kasi ang kita. At saka yung tricycle ko pa, naiwan doon sa malapit sa sementeryo banda. O huwag ka na magabol ng maraming kita at mas isipin mo yung kaligtasan mo. Sasamahan ka namin makauwi at raradyohan na lang namin yung ibang grupo na rumoronda malapit doon sa sementeryo. Nakunin yung tricycle mo. Dahil sa nangyaring yon, kahit papaano ay nabawasan ng hinala ni Konsihal Joel pero hindi pa rin nagpakampante si Lando. Siniguro niya talaga na babalik ang tiwala nito sa kanyang pamilya. Lunes ng 5:30 ng umaga, pagkatapos magronda ay dumiretso sila sa karinderya ni Lita para mag-almusal. May mga ibang taong nag-almusal at pinakinggan nila ang pinag-uusapan ng mga yon na patungkol sa nangyari kay Joaquin Bordado. Mabilis kang kumalat ang balitang yon sa buong baryo kaya mas lalong napatunayan ng mga mamamayan na meron talagang aswang na pagala-gala sa kanilang lugar. Dahil din tuloy doon ay nabawasan ng mga pumapasada ng tricycle tuwing gabi sa takot na baka sila naman ang mabiktima ng sinasabing malaking ibon. Maya-maya
ay dumating si Manang Biday na bibili lang din ng almusal at nang makita niya sina Konsehal Joel, Lando at iba pang mga nagro-ronda ay lumapit siya sa mga yon para makipagpalitan ng kwento. Kamusta mga pagro-ronda ninyo? Nabalitaan ko yung nangyari noong nakaraan kay Joaquin Ayos lang naman Manang. Medyo nakakapagod lang pero palagay ko epektibo yung ginagawa namin kasi sa ngayon wala pang nabibiktima ang aswang. Habang sinasabi yon, ay nakatingin siya kay Lando na hindi naman umiimik. Pero alam nito na tila may pinariringgan ng konsehal. Pasimpleng napalingon tuloy si Lando sa asawa na nagsasandok ng binili ni Manang Biday. Nag-usap silang mag-asawa sa pamamagitan ng isip kung saan isa sa mga abilidad na natutunan nila bilang mga aswang. Sa palagay ko, hindi pa rin buong tiwala ni Joel sa iyo, mahal. Oo, mahal. Ramdam ko nga Sa pananalita niya ngayon lang. Ano sa tingin mo dapat natin gawin? Ituloy ko pa ba ang pagpapanggap na to? O humanap na ako ng tiyempo para mapatay siya? Magtiis ka pa ng konti, mahal. Alam mo naman na hindi pa ganun ka-okay ang kondisyon ng anak natin. Kapag nagkagulo, baka lalo lang lumala ang sitwasyon ni Leonardo at hindi na natin siya mapipigilan. At ang pagkawala niya ng kontrol sa sarili ay maaari nating ikapahamak pare-pareho. Nakita mo naman kung paano siya nawalan ng kontrol nung isang gabi. Mabuti na lang at naabutan ko siya bago siya mapag-interesan ni Joaquin. Sige, mahal. Makikipagtulungan pa rin ako sa kanila sa abot ng makakaya ko. Pero kapag hindi nagbago ang sitwasyon, yun na lang talaga ang naiisip kong paraan. Naantala ang pag-uusap nila gamit ang kanilang isip nang marinig ang mga sinabi ni Manang Biday na tila mas lalong nagpaangat sa pagdududa ni Konsehal Joel sa pamilya ng Lagoy. Dito sa atin, wala pang nabibiktima pero sa kabilang baryo ay meron na. Yung sinasabing malaking ibon ni Joaquin, namataan doon at may mga napatay. Ang sabi ng mga tao ron wak-wak daw yon. Talaga po ba? Kanina nyo naman po nabalitaan yan. Kay Locraine, galing akong pamilihan Yun ang usap-usapan ngayon doon. Ang sabi pa nga hindi lang isa yung aswang na gumagala-gala kundi 3. Yung manananggal na umatake sa asawa ni Corrales, yung tik-tik na umatake naman sa kina Diosa at Saragosa, pati yung wakwak na nagtangkang dumikit kay Joaquin at umatake sa isang biktima sa kabilang baryo. Ang sabi-sabi nagtutulungan daw ang mga aswang na yon para makapambiktima. Posible nga. Baka nga isang pamilya ang aswang na yan Malalaman din natin ang totoo. O paano? Maiwan ko muna kayo. May kailangan lang akong konsultahin. Sinamaan muna ng tingin ni Konsehal Joel si Lando bago maglakad palayo. Nagtaka naman si Manang Biday at ang iba nilang kasama dahil sa biglang pag-alis ng bruskong lalaki. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay hindi na nga naging kampante si Lando, lalo na at alam niyang makahulugan na ang tingin na iniwan sa kanya ni Konsehal Joel. Pagsapit ng gabi, nagpulong na naman silang mag-anak sa tapat ng hapagkainan. Habang nag-uusap sila, ay kita na sa mukha ni Leonardo ang tila panghihina dahil sa kakulangan ng pagkain ng dugo at karne ng tao. Anak, ayos ka lang ba? Hindi ko po alam, Tay. Kapag ganitong oras, nangihina na po talaga ako at gutom na gutom. Kaya hindi ko na nakokontrol ang sarili ko, katulad ng nangyari kagabi. Pasensya na po ulit kung nambiktima ako sa kabilang baryo. Hindi mo naman kasalanan yun, anak Makinig ka mabuti Gagawin ko na ang plano kaysa maunahan pa tayo ni Joel. Papatayin mo na siya? Hindi na epektibo kung isisisi natin sa baliw na si Lolong ang pagiging aswang at ang pagpatay na lang sa kanya ang naisip kong paraan. Nakita mo naman yung mga sinabi niya, di ba? Siguradong kumakausap na siya ng mga tao para masilo ang buong pamilya natin. Kaya bago mangyari yon, uunahan ko na siya. Anong plano mo? Sasama ulit ako mamaya sa pagloronda. Kayo naman, gawin nyo na ang gusto nyo. Para mabilis na mapunan ni Leonardo ang pagkagutom puntahan nyo na kagad yung buntis na si Casey. Kapag humingi sila ng responde, pupunta ako at kunwaring tutulong. Pero buburahin na natin silang lahat sa lugar na yon.
Pagkatapos magsagawa ng plano ay umakto na ng normal ang lahat. Mabilis na lumipas ang oras. Pasado 9:00 ng gabi ay nagsimula na ang pagroronda. Sumama nga si Lando ulit para makapagmatsyag sa mga pangyayari. Habang naghihintay ng oras, ay inaya nga muna niya si Konsyal Joel na mag-usap ng masinsinan. Nang silang dalawa na lang, "Bakit mo pala ako gusto makausap ng sarilinan?" Wala naman. Gusto lang kitang kumustahin. Medyo hindi na tayo nagkakausap ng masinsinan simula nang umusbong yung tungkol sa aswang eh. Oo nga no, masyado ka na rin kasing abala. Kaya hindi na rin muna kita masyadong ginugulo. Alam ko naman kung gaano kabigat ang responsibilidad nyo ngayong mga opisyal, lalo na sa ganitong sitwasyon. Salamat at naintindihan mo. Siya nga pala, paring Lando. Sigurado ka na okay lang na sumama ka ulit ngayon? Hindi ba mas mainam na bantayan mo ang mag-ina mo? Lalo na't may sakit pa rin ang anak mo. Okay na okay lang, paring Joel. Hindi ako matatahimik o mapapakali hanggat may mga pag-aalagalang aswang sa baryo natin. Hindi ko lang tutulong sa mga taga-bantog, kundi para na rin sa pamilya ko. Nakatanggap ako ng tawag sa radyo ngayon lang. May nakakita sa asawa mo na lumabas kanina. Nagtataka lang ako kung saan siya pupunta sa ganitong oras eh. Alam mo naman siguro niya na delikado sa labas dahil sa mga gumagalang aswang. Saan kaya siya nagpunta? Alam mo ba ang tungkol dito? Ha? Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Yan talaga sagot mo? Halatang halata naman na... Naudlot na sa pagsasalita ang konsihal nang muling magradyo ang nasa kabilang linya na nagmamatsyag sa kilos ng pamilya ni Lando. Ayon sa lalaki ay bumalik na raw si Lita kasama si Manang Biday. Kilala kasing nanghihilot ang matandang ginang na siyang itinuturing na lokal na manggagamot ng mga taga-baryo Bantog. Tila napahiya si Konsyal Joel nang makumpirma na pinuntahan ni Lita ang matandang manggagamot para ipatingin si Leonardo na hindi pa rin maganda ang lagay. Dahil naman doon ay pakunwaring nagdamdam at nagalit si Lando pero alam na niya ang tungkol sa planong yon ng konsihal. Minamanmanan mo ba ang pamilya ko, Joel? Bakit? Pinaghihinalaan mo ba na kami ang mga aswang? Yung ba ang tingin mo sa amin? Dahil dayo lang kami dito? Paring Lando, hindi naman siya ganon. Ano kasi, nagkaroon lang ako ng basihan na dahil ba sa sugat ko sa binti nung nakaraan? Ikinonsidera mo yon para mapagbintangan akong aswang at ang pamilya ko? Alam mo pare, palalampasin ko pa kung ako lang ang napagbibintangan mo eh. Pero yung idamay mo ang buong pamilya ko, ibang usapan na yon. Nakakadismaya, lalo na't isa ka pa naman sa mga nirerespetong konsihal. Paano na lang kung kumalat ang mga paratang mo? At ang pagdisketahan ng mga tao ang buo kong pamilya. Nagtatrabaho kami at nagsisika para makaraos sa buhay namin, pero ganito lang pala matatanggap namin. Nagtiwala pa naman ako sa'yo at itinuring kitang matalik na kaibigan dahil ikaw ang kauna-unahang taong nakitungo na maganda sa pamilya ko dito sa Baryo Bantog. Hindi nakapagsalita si Konsyal Joel sapagkat tila napahiya siya sa mga nangyari. Huwag ka mag-alala. Sa kabila ng paratang mo sa akin, sa asawa ko at sa anak ko, tutulong pa rin ako sa pagroronda dahil kaligtasan pa rin ng pamilya ko ang nakasalalay dito. Pasensya ka na, paring Lando. Huwag ka sa akin humingi ng pasensya kung di kay Lita at Leonardo. Dahil kung ako lang, di naman ako galit Naiintindihan ko ang pinaguhugutan mo at natural lang na paghinalaan mo ko dahil hindi naman talaga ako taga rito Pero ang asawa at anak ko, wala silang kamalay-malay sa mga nangyayari. Hindi nararapat na mahusgahan sila ng ganito. Pasensya na talaga. Bale, huwag ka mag-alala. Bukas ng umaga, hihingi ako ng tawad sa kanila. Pasensya na ulit dahil napaghinala ko kayo ng pamilya mo. Naintindihan ko. Pare kita Inabot ni Lando ang kamay ng konsihal at nakipag-shake hand bilang tanda ng panunumbalik ng tiwala sa isa't isa. Subalit, lingit kay Konsehal Joel ay palabas lang ang lahat ng mga ito
dahil sa nakaambang planong pagpatay sa kanya. Wala siyang kamalay-malay na naghuhumiyak na ang isip ni Lando sa tuwa dahil nangyari ang inaasahan nito. Ito nang huling pakikipagkamay mo sa akin dahil mamaya ipaparanas ko sa iyo ang pinakamatinding takot na hindi mo pa nararanasan sa buhay mo. Pagbalik niya sa mga kagrupo ay nagsimula na nga ulit ang pagroronda. Pinauwi na rin ni Konsehal Joel ang taong nagmamatsyag sa pamilya ni Lando kaya isinagawa na nila ang plano. Pasado 12:00 ng hating gabi, habang nagkakape sila sa tapat ng barangay hall bilang pahinga, isang nakakakilabot na alulong ng aso ang narinig nila mula sa hindi kalayuan. Mas nangilabot sila ng tila tumugo ng isa pang aso kasunod ng pag-ihip ng hangin. Dahil sa mapuno ang paligid, nang dumampi sa katawan nilang lahat ang samyo ng hangin, ay mas lalo silang nanlamig. Napatingin pa ang iba sa mga puno sa pag-aakalang may kung ano roon. Grabe yung alulong ng aso na yun Parang nagtatawag ng kamatayan. Hindi ba ganda kutob ko ngayong gabi? Tama yung kutob mo. Hindi maganda dahil ngayon na mangyayari ang pagbura namin sa mga taong pakialamero at hadlang na katulad mo. May sinasabi ka ba, pare? Ha? Oh, wala. Ang sabi ko, kailangan na natin maghanda at magronda. Oo. Tama ka dyan. Tinipon na nga ni Konsehal Joel ang mga kasama at eksakto na naroon din si Kapitan Sino na nagpakita ng suporta sa kanila. Nagsabi rin ang punong baryo na mag-ingat sila sa pagdoronda. Habang tinatahak ang daan, ay bigla na lamang sumulpot si Lola mula sa kung saan. Duguan ang katawan nito at tila takot na takot. Kaya kaagad nilang nilapitan para saklolohan. Nakita kayo mga aswang. Sinalakay ako ng wakwak. At mabuti na lang, natakasan ko ang kamatayan. Tumakbo na tayong lahat at magtago dahil siguradong papatayin nila tayong lahat. Saan nagpunta yung sinasabi mong wakwak? Sa banda ron. Huwag na kayong tumuloy dahil mamamatay lang kayong lahat. Eksaktong pagkasabi noon ng matandang lalaking gusgusin ay biglang nakarinig sila ng may kalakasang huni galing sa wakwak. Ayon sa mga sabi-sabi, kapag malapit na ang huni nito, ibig sabihin ay nasa malayo. At kapag naman nasa malapit na, ay nasa malayo ang halimaw. Sinundan niyo ng malakas na pag-ihip ng hangin na may kasamang pagpagaspas ng kung anong nilalang. Napatingin silang lahat sa ibabaw at doon nga nila nakita ang matatalim na pakpak ng manananggal na huminto para tingnan silang lahat. Pasimpleng umiti si Lando nang makita ang asawa at saka siya gumawa ng eksena na kunwari ay natatakot. May manananggal! Dali kayo at magtago! Patakbo pa lang sila para magtago sa ilalim ng mga punong nasa gilid ng daan nang biglang umalis ang manananggal matapos silang kampayan ng mga pakpak. Oh, saan papunta yon? Papunta siya sa direksyon na kinaroroonan ng huli ng wakwak. Saan ba papunta yon? Sa bahay ni Casey at ni Tandingan. Kagad nagradyo si Konsehal Joel sa iba pang nagroronda na magtungo na sa bahay ng buntis na si Casey. Ang iba nilang kasamahan ay pinabalik na muna nila kasama si Lolong at pagkatapos sumunod sila ni Lando sa lugar na punteriya ng mga aswang. Pagdating nila roon ay nagkakagulo na ang mga tao at ganoon na lang ang gulat ni Konsehal Joel dahil ang ilan sa mga rumispondi sa bahay ni Casey at Tandingan ay wala ng buhay. Nakahadusay ang ilan sa katawan ng mga yun. Ang iba ay putulang kamay, bali-bali ang katawan, wakwak ang tiyan at biyak ang ulo. Hindi makapaniwala ang konsehal sa kanyang nakita dahil hindi lang yun basta patayan kundi isang masaker. Anong nangyari rito? Nasaan na yung mga rumisponde? Paring Joel, patay na yung ibang grupo ng mga rumisponde. Umalis na tayo dito pare, bago pa tayo mapahamak. Si Casey, pati si Tandingan. Baka buhay pa sila, pare. Imposible yung sinasabi mo. Ang dami ng patay sa tapat ng bakuran nila. Malamang, patay na rin sila. Naudlot na sa pagsasalita si Lando sapagkat nakarinig sila ng malakas na paghiyaw mula sa loob ng bahay.
Ang boses ng mag-asawang Casey at Tandingan na tila nakikipagpambuno sa mga kung sino mang nasa loob ng bahay. Tumakbo si Konsehal Joel sa loob at pakunwari pang pinigil ni Lando. Katulad ng inaasahan ay hindi nagpapigil ang kanyang kumpare. Habang pinagmamasdan ng bruskong lalaki na tumatakbo papasok sa loob ng bakuran ni Casey at Tandingan, ay napangiti na lang si Lando. Sige lang, kumagat ka sa pain. Naglakad na lang siya papasok ng bakuran at nang nasa tapat na nga ng pintuan ay bumungad din sa kanya ang kahindik-hindik na pangyayari. Ang buntis na si Casey ay duguan ng katawan habang hawak-hawak ng malaking ibon. Ang manananggal naman ay nakahawak sa magkabilang braso ni Tandingan na umiiyak sa takot habang nakatingin sa asawa. Magkatapat ang dalawa at parehong duguan nang makita yun ni Konsehal Joel. Akma na sana siyang tutulong at dudukot ng baril, kaya lang ay naramdaman niya ang matalim na bagay na dumampi sa kanyang leeg. Nagduguyo ng bahagya, kaya napatingin siya hanggang sa maaninag ang mahabang kuko ng isang halimaw. Subukan mong iputok ang baril na yan at siguradong hihiwalay ang ulo mo sa katawan mo. Lando? Ano? Nagulat ka, no? Teka, paanong hindi ba't... Huwag kang magtaka dahil planado na namin ang lahat. Ang totoo niyan, hindi naman talaga masakir ang plano namin kundi ikaw lang ang dapat patayin. Dahil masyado ka ng maraming nalalaman eh. Kinakailangan ko lang gawin to para maibsan ang matinding pagkagutom ng anak ko. Itapon mo ang baril mo ngayon din dahil kapag di mo ginawa yon, ay isa kina Casey at Tandingan ang mamamatay. Walang nagawa si Konsehal Joel kundi ang ihagis palayo sa kanya ang baril. Pagkatapos noon ay sa kanya mas diniinan pa ang matulis na kukong nakabaon sa gilid ng leeg ng biktima. Manood kang mabuti dahil gusto kong masaksihan mo mismo ng mga mata mo itong mangyayari. Sumenyas ang tiktik sa kanyang asawa at anak, kaya wala nang inaksayang oras ang wakwak na kanina pa takam na takam sa babaeng buntis. Hindi na nga nagpaligoy-ligoy si Leonardo. Walang kaabog-abog siyang kinalkalang siya ni Casey na naghuhumiyaw na lang sa takot at sakit. Paglawit ng ulo ng sanggol sa tiyan ng babae ay eksaktong nawala na to ng buhay. Nagumiyaw naman si Tandingan sa sobrang sakit ng kanyang nakikita at sinubukan niyang manlaban. Pero tinusok ni Lita ang magkabilang balikat ng lalaki gamit ang matutulis niyang pakpak. Walang nagawa ang dalawang tao kundi pagmasdan kung paano lantakan ng wakwak na si Leonardo ang sanggol sa tiyan ni Casey. Nanlaban pa si Tandingan pero mas lalong idiniin ni Lita ang pagkakabaon ng kanyang pakpak sa balikat hanggang sa mawasak na yun. Pagkahugot ng manananggal sa kanyang pakpak, ay hinayaan niyang kumilos ang lalaking naghihingalo pa. Mamili ka! Tumakas ka sa lugar na to o samahan mo ang asawa mo sa kanyang kamatayan! Dahan-dahan lang nilapitan ni Tandingan ang asawang biyak ang tiyan at wala ng buhay. Hanggang sa ilang saglit pa nga ay nawalan na rin ng buhay ang lalaki habang pilit na inaabot ang aswang na patuloy pa rin nilalantakan ng wakwak. Nang matumba sa paanan ni Leonardo ang patay na katawan, ay sinipa niya to ng malakas. Tumama ang walang buhay na katawan ni Tandingan sa pader, kaya sumabog ang ulo nito na parang napisang langgam. Nanlaki naman ang mga mata ni Konsehal Joel sa nakita, kaya sinubukan niyang manlaban. Pero mas lalo lang ibinaon ni Lando ang matatalim niyang kuko sa lieg nito. Sige, subukan mo kumilos, Joel! Para sumunod ka na kaagad sa kanila. Napakasama nyo. Bakit nyo itong ginagawa? Nagtiwala ako sa inyo, Lando. Nagtiwala ako sa buong pamilya mo. Pinaniwala mo lang pala ako. Kung hindi ka lang sana masyadong naghalungkat ng patungkol sa katauhan ng pamilya namin, hindi sana tayo hahantong ng ganito eh. Yung mga sinabi ko sa iyo kanina, sa pag-uusap natin, lahat yung totoo. Masaya kami ng asawa at anak ko na nakilala ka namin dahil napakabuti mo. Ito ang tunay namin pagkatao at kahit ikaw ay wala nang magagawa. Mamamatay tao kayo! Nakikinabang din naman kayo sa mga ginagawa namin Lahat tayo rito sa baryo. Pinagsasaluan ng mga katawan ng mga taong nabibiktima namin. Kaya
Wag lang kami ang itinuturing mong mamamatay tao. Dahil kinakain nyo rin naman ang mga laman ng bawat taong pinapatay namin. Sa madaling salita, ay kabahagi rin namin kayo rito. Nagulat at nanlaki ang mga mata ni Konsehal Joel sa kanyang mga napagtanto na ang mga karne palang ginagamit ni Lita sa pagbebenta ng mga lutong ulam ay karne ng mga taong nabibiktima nila. Masuka-suka ang bruskong lalaki sa kanyang mga nalaman, kaya napaismid lang si Lando habang pinagmamasdan siya. Wala nang saysayan. Nalunon mo na ang mga pagkain. At dumaloy na sa sistema nating lahat ang karne ng mga taong namatay. Sa ayaw at sa gusto nyo, mga halimaw na rin kayo katulad namin. Hindi nga lang kayo nagpapalit ng anyo katulad namin. Bakit nyo to ginawa? Napakasama ninyo! May anak ka rin, di ba, Joel? Sabi mo nga sa akin, hindi mo rin ba gagawin ang lahat para lang maisalba ang anak mo? Pumapatay kayo ng mga tao. Ano kaibahan nun? Ang pamilya ay pamilya. Walang masama o mabuti pagdating sa pagpupuno ng pangangailangan ng isang pamilya. Mga aswang kami, oo. Pero isang pamilya rin kami at walang kaibahan yon sa mga tao man, hayop o halimaw. Tay, gusto ko pong makilala ang anak ni Konsehal Joel. Gusto kong makilala si James at matikman kung gaano kasarap ang karne niya. Ang sasama nyo! Halangay niyong kaluluwa! Subukan niyong galawin ang anak ko! Mga hayop kayo! Mga demonyo kayo! At hahabulin ko kayo hanggang sa impyerno! Papatayin ko kayong lahat! Bago pa man matapos ng konsehal ang pagsasalita, ay pinugot na ni Lando ang kanyang ulo. Gumulong-gulong yon sa harapan ni Leonardo na abalang-abala sa paglantak sa tiyan ni Casey. Nang tumama na to sa kanyang paanan, ay parang langgam niya lang tong tinapakan hanggang sa madurog. Katulad ng napag-usapan, kinuha nga ni Lita ang ilang parte ng katawan ng tao para gawing sahog sa kanilang karinderya. Sinunog din nila ang bahay at nagpaiwan doon si Lando na kunwaring kasama rin sa mga sinalakay ng mga aswang. Dumating nga ang bumbero at ilang kapulisan sa binangyarihan ng krimen at sinagip nila si Lando mula sa nasusunog na bahay. Bilang sakripisyo ng tiktik, hinayaan niyang magkaroon ng first green burn ng ikalawang katawan upang hindi mapaghinalaan. Dinala kaagad siya sa ospital at nilapatan ng lunas ang nasunog niyang katawan. Makalipas lang ang 3 araw, ay nakauwi na siya ng bahay pero nagpatuloy pa rin ang imbestigasyon ng mga kapulisan. Nagbigay nga ng maling impormasyon si Lando para maligaw ang imbestigasyon ng mga pulis. Sinabi niyang isang aswang lang ang gumagawa ng lahat na may kakayahang magpalit ng anyo bilang manananggal, tik-tik at wakwak. Nagulat naman ang mga tao nang mabalitaan ng tungkol doon, pero may pangilan-ngilan pa ring nagdududa dahil imposible nga naman na may ganong klase ng aswang. Pagkalibing sa mga labi ng naging biktima ng aswang massacre ay nag-take over na ang mga kapulisan sa buong baryo ng Bantog. Mahigpit din munang ipinagbawal ng mas nakatataas ang pagpapakalat ng masamang balita. Iniiwasan kasi ang magpapanik ng mga tao hindi lang sa baryo kundi sa buong probinsya. Hindi naman naging hadlang sa pamilya Layog ang tungkol sa bagay na yon dahil marami silang nakaimbak na katawan ng tao sa basement. Dinisenyo talaga yon ni Lando para hindi umalingaso ang mabahong amoy ng karne ng tao, kaya safe na safe pa rin sila. Biyernes ng hapon, pasara na ang karinderya nang dumating si Manang Biday para mangumusta sa pamilya Layog. Kumusta na kayo? Mabuti na bang lagay mo, Lando? Oho, Manang. Salamat sa pag-aalala. Mabisa yung binigay na pamanhin ng doktor dahil mabilis na humilom ang sugat ng katawan ko. Seryosong pinagmasdan na matandang ginang ang kabuuan ni Lando at nang masigurong ayos na nga ito ay saka naman siya bumaling kay Dita na nag-aayos ng mga kalderong walang laman. Si Leonardo, ayos ba siya? Opo, bumuti na ang pakiramdam niya. Salamat din po sa tulong ninyong pagbibigay ng tsaa. Malaking tulong po talaga yon. O pwede ko ba siyang makita ngayon? Nagkatinginan muna ang mag-asawa pero pagkalaon ay pumayag din sila. Mahal, sama mo na muna si Manang sa loob at ako na mag-aayos at magpapasok nito mga kaldero.
Magkasunurang pumasok sa loob ng bahay sina Manang Biday at Lita, habang nanatili naman si Lando sa paglilinis. Sinasalansan niya muna ang mga kaldero at pagkatapos ay nagwalis na rin sa tapat ng karinderya. Nang masiguro niyang malinis na ang lugar, ay binutan niya ang mga kaldero. Pabalik na siya nang marinig ang pagsigaw ni Lita mula sa loob ng bahay. Bigla siyang kinutuban ng hindi rin niya alam kung bakit, kaya nabitiwan niya ang mga kalderong hawak na nahulog sa sahig. Dali-dali siyang tumakbo papasok sa loob ng bahay at pagdating sa pintuan ng kusina ay tumambad sa kanyang paningin ang anak na bumubula ang bibig habang nagpapalit ng anyo ang balat. Maya-maya ay unti-unting nangitim ang katawan ni Leonardo hanggang sa tumigil lang ang paghinga nito at bumagsak sa sahig na parang isang tuyong kahoy. Anong nangyari? Anong ginawa mo sa anak ko, Manang? Tama nga rin ang hinala ko. Napamilya kayo ng aswang. Sinabi na sa akin ni Konsyel Joel ang lahat bago pa siya mamatay. Ngayon, napatunayan ko ng totoong mga aswang kayo. Matapos kong ipainom sa anak mo ang tsaa ng talumpunay na numero 1 pangontra sa mga kagaya ninyo. Dahil sa sinabing yun na matandang babae ay naggitngit sa galit ang mag-asawa. Dali-daling nagpalit ng anyo si Lando, subalit natigilan na rin siya nang makitang sinubuyan ng matandang babae ang asawa niya ng isang berdeng likido. Parang asido ang epekto nun kay Lita. Umusok ang kanyang muka at naghihiyaw siya sa sobrang sakit na nararamdaman. Walang niya ka, matanda ka! Papatayin kita! Sige, at subukan mong gumalaw at isasabi ko ba to sa inyong dalawa? Walang yaka, matanda ka. Bakit mo pinatay ang anak namin? Kulang pa yan sa lahat ng mga ginawa niyong paghasik ng kasamaan sa Baryo Bantog. Dapat sa inyo ay mamatay na. Magbabayad ka sa ginawa mong to! Tandaan mo yan! Babalikan ka namin! At sinong nagsabi sa inyo na makakalabas kayo rito ng buhay? Pagkasabi niyo na matandang babae ay isinaboy niya nga sa mag-asawa ang natitirang katas ng talumpunay. Natamaan sila pareho kaya naghihiyaw sila sa sakit. Nang tatakas na ang dalawa, ay ganun na lang ang gulat nila nang makita si Kapitan Sino sa labas ng bahay kasamang iba pang mga kapulisan. Sa isang senyas ng punong baryo ay kaagad nagpaputok ng baril ang mga pulis. Sinubukan pang magpalit ng anyo si Lando bilang tiktik pero huli na ang lahat dahil higit na 100 tama ng baril ang kanyang tinamo sa katawan. Kaagad namang binawian ng buhay si Lita at nang makita yon ay naggitngit siya sa galit. Papatayin ko kayong lahat! Mga walang niya kayo! Hindi ko kayo bubuhayin! Mga hayop kayo lahat! Bibiyakin ko mga... Mismo ang kapitan na ang nagpaputok ng baril sa noo ng lalaki. Dahilan para mawalan to ng buhay at humandusay sa lupa. Dahil sa nangyari ay nalaman nga nila na ang pamilya Layog pala ang aswang na matagal nang naghahasik ng lagim sa buong Baryo Bantog. Kumalat din ang bali-balita na ang lutong ulam na binebenta nila ay karne ng mga taong nabibiktima nila. Sinunog nila ang katawan ng mga aswang para masigurong hindi na babangon pa ang mga to sa hukay. Tiningnan na lang ng mga mamamayan na minsan silang nakatikim ng karne ng tao pero magkagayunman, nakamit naman nila ang hustisya sa inaasam-asam para sa mga biktima ng pamilyang aswang. Bago mamatay si Manang Biday, ay naisalin niya pa sa mga taga-baryo ang kwentong yon na nagpapasa-pasa hanggang sa kasalukuyan. Wakas. Mahal,